magtrabaho eh. Para sa ganun, malibang-libang naman ako. Bakit ba tayo binibigyan dito ng doktor-doktoran lang? Nako, tumawag ka ng totoong doktor! Bilis! Kanina ko nasasaktan eh. Parang may appendicitis po eh. You just don't know how to deal with different kinds of people. Alam namin child wonder ka, pero kahit magbasa ka pa ng libo-libong libro, hindi mo matututunan yung ganung bagay. And in case you're wondering why people are not taking you seriously, I mean, you still eat that kid stuff and you tie your hair with that ribbon. Ano, grade school lang? Kahit ano pang edad mo, don't let anyone tell you na hindi mo kaya just because you're young or old. Enjoy the ride, Dr. Santos. You're young. You will learn a lot. Gusto ko lang sana makasigurado. Kaya hintayin muna natin yung lab results. Baka kasi... Hindi na naman po ako pwede i-hold dito, di ba, Doc? Oh, magtubig muna kayo. Pasensya na, ha? Wala akong maipamerienda sa inyo. Ako naman, ang kaibigan kong to. Huwag kang mag-alala, sanay na kami. Ka ba? Napaka-drama eh. Nga pala, Lynette, ito si Michael. Naunahan lang ako niyan eh. Di ba pinakyaw lahat yung ulam mo? Ito, tandaan mo ah. Kasi hodang ibupay namin yung ulam mo araw-araw. Hanggat wala ka pang nahahanap na mabebenta, nandito lang kami. Oo, wag na. Sapat na sa akin yung tulong ninyo. Pero, meron lang sana akong ipapahiusap sa inyo. Huwag yun nang babanggitin kay Annalyn na nawalan ako ng trabaho, ah. Kasi sigurado ako, mag-aalala yun. Ayoko na mag-isip yung bata. Sus, oo naman. Walang problema dun. Lynette, anong plano mo ngayon? Eh di maghahanap siya ulit ng bago niyang bebentahan. Pero alam niyo, hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ni Ma'am Moira na kailangan meron akong regular na trabaho. Eh, maganda naman kasi talaga kung meron ko talagang regular na trabaho, di ba? Maganda yun. Oo nga. Eh pero, sino naman ang kukuha sa isang 40 anyos na high school graduate lang? Tapos wala pang karanasan sa pagtatrabaho, maliban na lang sa pagbebenta ng ulam. Lynette, kaya meron o wala, ang mahalaga, hindi ka tumigil sumubok at hindi ka nawala ng pag-asa. Oo nga. Yes. Ah? Lynette, libre ang umasa at libre ang mangarap. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon ka rin ng regular na trabaho. Di ba, Labi Dudes? Now! Oh, galing mo na! Ano? So, kamusta na yung status ng pasyente? Wala na daw po siya nakaramdaman masyadong pain, pero ayaw niya magpa-refer sa OB eh. Gusto niya na daw po umuwi. O sige, papirmahin nyo na ng dama. Alam mo nang siguro yung dama. Discharge? Against medical advice. Yes, Doc, alam ko po. Sige. Ivan, pasuyo nung chart. Tsaka, Doc, Ivan po, ha? Okay. Sige, ganito. Pag napapirmahan nyo na yung dama, pwede nyo siyang i-discharge. Okay? Po, Doc. Thank you po, Doc. Doc Santos, ito na rin po pala yung lab results. Ayan. Thank you. Ang taas ng WBC count niya. With neutrophilic predominance. Miss Evan, anong temp ni patient Del Rosario? Po. Kanina po 37.8. Elevated yun ah. With nausea, with pain, with rebound tenderness. Sa Alvarado score, 5/10. Teka. Ano nangyari dito? Doc! Doc, trauma, possible plague test. Hey, go back to your patient. Baka mas lalo lang lumala sa ito. Ano nangyari? Doc, VA, head trauma, laceration left foot. Lumaydel yung malam braso. I really thought na may gagawin ka para pagbayarin si Mrs. Santos. I'm surprised. Ikaw pa talaga nag-offer para magbigay ng pera.
Ay nako, amiga. Alam mo naman, mahirap nang may utang na loob. Ang sabihin mo, naawa ka lang talaga. Alam mo naman, malapit ako sa mga less fortunate. Kaya nga panay ang gawa ko ng charity work, di ba? Kaya lang, sinayang lang niya talaga ang awa ko. Nawala na nga ng trabaho, nagmatigas pa. Ay, nako amiga, pride is really a deadly sin. Siguro nga, amiga. Pero alam mo, for some people, pride is all they have. Waiter! Puti na yung mata ko. Wala pa din yung order ko. Alam nyo, i-cancel nyo na lang yung order ko. Wala na kami ng gana kumain. Sir. Tara, babe. Mercy, ano nangyayari? Bakit hindi nabigay yung order ng customer? Ako, ma'am, sorry po. Short staff po kasi tayo ngayon. Nag-awol po yung sa nating kitchen staff. Kaya si chef lang po lahat gumagawa dito sa kitchen. Bakit hinayaan yung mangyari yun? Kailangan nyo maghanap ng kapalit. Po, wala pa po, ma'am, pero naghahanap na po kami. Mars, dami ni patient talaga sa akin. Si Dr. Santos. Doktora, yung dama po napapirmahan ko na, i-discharge ko na po ba yung pasyente or may i-check pa po kayo? Dok! Ma'am Doyet? Dok! Bakit? Dok, bigla po siyang sumakit. Bigla po siyang sumakit, Dok. Sobrang sakit po niya. Saan mo tatanungin yung doktora? Dok, hindi Dok, bakit may ganun? Dok, wala tayong order galing kay Dr. Prado. Dok! Hindi ka na niya mabibigyan ng order. Busy silang lahat. Pero Dok, kailangan pa rin natin ng order galing sa kanila. Dok! Dok, ikaw mag-ooperate niyan. Wala ko tayong tech. Marunong ako. Kung ayaw niyo akong tulungan, wag. Paano ba to? Hindi pa rin pasok sa budget namin. Lynette? Pasensya na, I let myself in. Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito? Mag-ready ka. May pupuntahan tayo. Po? Sa appendix. May increased periappendiceal fat echogenicity with appendicolite. Namamaga yung appendix niya. Dok, ibig sabihin meron nga siyang appendicitis. So, Dok, tama ka. Tawagan niyo yung OR. Mag-prepare sila for stat appendectomy. Dok, sandali lang. Wala pa ho kayong authority para mag-order ng surgery. Hindi pa rin po kayo pwede mag-opera kahit na SS po itong pasyente. Nasaan si Dr. Prado? Dok, lahat po ng senior GS rest nasa OR. May marami po GS cases kasi may bus accident. Paano yan? Kailangan maoperahan yung pasyente. Mars, wala bang konsultan? Bakla, SS to. Tsaka lahat ng consultant, di ba, nasa seminar? Kaya nga walang nakasked ngayon sa OR eh. Hindi natin pwedeng hayaan yung pasyente. Tawagan niyo na yung OR. Mag-prepare sila for stat appendectomy now. Dok, sino mag-opera? Ako. Dok, sino mag-opera? Ako. Dok, hindi naman ho pwede yan.
Pag ginawa niyo ho yan, wala sa protocol yan, kami malalagot. Oo, Dok, kami mapapagalitan. Hindi, wag po kayo mag-alala. Hindi kayo malalagot. Ako yung malalagot, hindi kayo. Ivan, please. Ay! Hoy! Bakla! Current start PNS is 1 liter 120 cc per hour. NPO temporarily for BUN, CREA. Karen, please. For BUN, CREA, sodium, potassium, PT, PTT, INR, and give omeprazole 40 milligrams IV now. Please. Mercy, pakitawag lang yung staff. Ma'am, bakit niyo po ako dinala dito? Lynette, ito ang M's Gourmet. Restaurant ko to. Nice, no? Kayo po ang may-ari nito? You know your way around the kitchen, hindi ba? Kaya hindi ka na maninibago sa mga gawaing kusina. Opo, ma'am. Marunong po akong maglinis, saka marunong din po akong maghugas ng mga plato. Bakit ho? Mabuti naman kasi from now on, you will be working here as a kitchen assistant. Ho? Dok, ayaw pumayag ng OR. Hindi tatanggihan ng OR to basta nandun na tayo. Tara na. Dok, matatanggal ka sa trabaho. Eh, di tanggalin nila ako. Tara na, Nurse Evan. Susubong ko ulit. Teka lang. Ano nangyayari? Namamaga po yung appendix po ng anak ninyo. Kailangan na pong maoperahan bago po pumutok. Pero sabi nung doktor na lalaki kanina, dysmenorrhea lang. Eh kasi po minsan po, pareho po talaga yung simptomas po ng dysmenorrhea tsaka po ng appendicitis. Kaya po namin in ultrasound. Kaya mo yan, anak. Nandito ang mama. Chart! Yung chart! Tara na! Bilis! Talaga ho, ma'am? Binibigyan niyo po ako ng trabaho? You give me no choice. Ayaw mong tanggapin yung pera, di ba? Kaya nga nila, if you give a man a fish, he will eat for that day. But if you teach a man how to fish, then he will eat for the rest of his life. Oh, huwag mo sabihin, hindi mo pa rin tatanggapin ang alok ko sa'yo. Naku, ma'am. Napakagandang regalo po nito. Kasi po, birthday ko po bukas. Kaya tamang-tama po yung pag-alok ninyo sa akin. Maraming salamat po, ma'am. Ganun ba, naku? Happy birthday! O, so ano ha, tinatanggap mo na magtatrabaho ka na sa akin? Opo, ma'am. Ma'am, tatanawin ko pong napakalaking utang na loob to. Maraming salamat po, ma'am. Lynette, hindi. Ako ang may utang ng loob sa'yo for saving my life. Kaya ngayon, we're even. Ma'am, maraming salamat po talaga. Thank you po talaga, ma'am. Walang anuman. You deserve this. Salamat po. Ay! O nga pala. Guys, ito si Lynette. Lynette, this is Mercy, ang manager dito. Mercy, ikaw nang bahala kay Lynette. Mag-uumpisa na siya dito as kitchen assistant. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Alagaan niyo siya, ha? Lynette, welcome to M's Gourmet. Salamat po talaga. Kaya mo yan, ha? Bilis! Kaya mo yan. Nandito ang mama, ha? Buksan niyo po! May operahan! Buksan niyo po! May operahan! Bakit? Ano? Ano ginagawa mo? Bul na mag-o-opera sa pasyente. Lahat sila busy dun sa bus accident. Ano gagawin ko? Sino mag-o-opera sa pasyente? Ako! Ano ba yan, Annalyn? Nababaliw ka na ba?
Alam mong hindi pa tayo pwede mag-surgery. Matalino ka, pero hindi mo yan kayang gawin mag-isa. Yula, napanood ko na to nung nag-intern ako. Kaya ko to. Annalyn, anong napanood? Nakakaloka ka naman. Look, I understand na gusto mong iligtas ang pasyente. Pero Annalyn, mag-isip ka pa nga ng mabuti. Ha? Kailan ka pa nakapag-surgery? Never pa, di ba? Masisira ka dito. Kausapin mo nga to. Hey, may messianic complex ka talaga, no? Akala mo you can do everything? Ni Annalyn, pero this time tama si Zoe. No, Annalyn, makinig ka naman sa amin. Doc Rain, closing na kami. Ed, ikaw na bahala. Okay, Doktora. Thank you po. Dok, may residente daw ho na nagpipilit mag-opera ng pasyente. Doktora! Saglit! Tulungan niyo na yan ako! Sige na, operahan niyo na yan ako! Sige na! Tulungan niyo na, hindi na niya kaya yung sakit! Tulungan niyo na po! Tulungan niyo na po! Goodbye, Annalyn. After this, wala ka na dito. Buksan niyo po, please! Buksan niyo po, may kailangan ko ginawa! Diyan na yung doktor. Buksan niyo po, please! Doktora Santos, what is happening here? You've turned this hospital into a circus! Dok, kailangan na pong operahan yung pasyente. Ito po. Abnormal uterine bleeding for surgery, and here I thought you're a genius. Nakarating na sa akin pagbida-bida mo kanina, and I thought it would end there, and here we go again. Listen to me. You bring this patient back to the ER and apologize to all these people na inistorbo mo. Pero Dok, makinig po muna kayo sa akin! Don't you dare raise your voice at me! Sorry po, Dok, pero... Ayan po yun, oh. Taken po nung sa ER. Meron pong appendicitis po yung pasyente, hindi po AUB. Alam ko pong bata po yung... Prepare the OR. We have a stat appendectomy. Doktora, magiging okay na ba yan ako? Ba siya? Huwag na po kayo Maoperahan mag-alala, ba siya? Nay. Maoperahan na po yung anak niyo. Sigurado ka mabubuhayan ako. Opo, Nay, huwag po kayo mag-alala. Ngayon na kami nagkita. Sana hindi ko na lang siya iniwan. Huwag po kayo mag-alala na yun. Huwag po kayo mag-alala. Tubig po muna kayo. Salamat. Pasensya na kayo. Sinungitan ko kayo, ah. Ako, wala po yun. Natataranta kasi ako kapag may nangyayari sa anak ko. Alam mo, mahal na mahal ko yung anak ko na yun, eh. Kahit madalas kami mag-away, hindi ko siya matitiis. Sigurado po akong mahal na mahal niya din po kayo. At hindi niya din po kayo matitiis. Talaga? Oo naman po. Minsan, ganito lang po talaga kami mga anak. Nagiging matigas po yung mga ulo namin. Feeling po namin,
Kaya na po namin lahat. Feeling po namin, alam na po namin lahat. Pero kapag may problema naman po, sa inyo po kami dumidiretso, di ba? Sa mga magulang po namin. Kami namang mga magulang, lagi kaming handang tulungan kayo kahit ano pang nangyari. Ako, ganyan din po si nanay ko. Bilib talaga ako sa'yo, sa pasensya mo. Napakaganda ng pagpapalaki sa'yo. Dok? Kamusta po anak ko? Natanggal na ho namin ang appendix. Nasa recovery room na ho siya. Talaga po. Maraming salamat po. Mabuti na lang dumating si Doc Enriquez para na-operahan niyo pasyente. Dok, kung hindi dahil kay Dr. Santos, walang pasyenteng ooperahan. True. Kahit congrats ulit, ha? Ito na talaga. Kaya nga, ibigay na natin kay Doc ang corona. Ipasa na! Pero ba magka-gut feeling lang talaga ako na may appendicitis yung pasyente. Ang kaso nga lang, hindi ka naman pinaniwalaan ni Doc Ken. Yabang ka lang naman. Hindi naman siguro sa ganun. Baka natutoxic lang din talaga si Dr. Pando. Okay ba? Okay. So kaya hindi mo sinabi sa akin? Alam mo, doktora, hindi ako masamang tao. I admit may mistakes. Pero parang hindi mo ako binigyan ng pagkakataon para gawin yun. Please, enlighten us, Dr. Santos. Why did you take matters into your own hands? Wala na pong oras, Doc. Anytime po pwedeng pumutok po yung appendix ng pasyente. Wala din pong ibang available na mag-opera po sa kanya. So, you decided, ikaw na lang ang gagawa ng operation. You risked not only your job, but also the jobs of the people na pinilit mong tulungan ka, including Nurse Karen and Nurse Evangelito. Dok? Yes. Ivan po. I don't care, Evangelito. You are so selfish. You so desperately want to be a hero, pati ibang tao, dinadamay mo. Hindi naman po sa ganun, Doc. Yung kapakanan lang din po ng pasyente yung iniisip ko. Really? Sino bang gumawa ng operation? Ikaw ba? I was available to operate, Dr. Santos. But instead of seeking my help, you decided to do things your way. Alam mo kung bakit? Kasi bilib na bilib ka sa sarili mo. Bakit? Genius ka? Walang silbi ang galing at talino if you don't have the license to practice. Sorry po. Your apologies would get you nowhere. Go, clean the staff room. Yung attitude mo, dun bagay, hindi sa ER. Dok, pawiin ko muna. Ito naman. Talaga kung ganun yan. Isipin mo, okay lang. Importante may ginawa ka kaysa wala. Totoo. It's okay. Dibdibin yun. Tulungan na kita. Ano ba yung Annalyn? Eh, wag! Sa akin inassign to, baka mamaya mapagalitan ka pa pag nakita ka dito. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Senior resident dapat kinausap mo para maoperahan yung pasyente. Hindi yung mga taga-OR. Alam ko naman yung mali ko eh. Tsaka babawi naman ako kay Dr. Enriquez. Paano? Eh, mainit na yata yung tugo nun sa'yo. Second strike mo na. After yung nabutas yung gulong ng kotse niya, one more strike, and I'm out.
not supposed to do this here. I'll take this up to the medical director para matanggal ka. Zoe, wag please! Ano ba? Hindi porket si Miss Moira ang nagpasok sa'yo dito, pwede mo nang bagalan dyan. Bilisan mo! I need a first-year resident to scrub in for my OR. Don't be late, Dr. Santos. What? Ako po? Bakit siya pinili mo? Hindi ako. Because ayokong mahirita na may favoritism ako. And also because, so far, for me, she's the obvious choice. Isipin mo na lang kung ikaw ang pinili ko. Baka hindi lang consultants ang mag-question sa akin. Baka pati medical director.